malinaw. Sa inyo. Malinaw. Ano naman, nature naman. Hi guys! Welcome to my vlog. Ayan. Dito kami sa lake kasi summer pa dito. And babalik na ako sa work kaya nagpunta kami Work dito. na bukas. Ayan. Ayaw! Diba? Sasaya ng tao dito. Lahat sila. Swimming sila dito. Actually, ano na ngayon, 5 o'clock na nga ito yung oras. Siguro mas marami kanina nung hapon, no? Kasi ang init kanina. Ngayon, ayan. Paano na? Oo. Ayun, yung iba nga nag-aaho na, medyo patapos na. Friday kasi ngayon. So, bukas. Siguro bukas marami din, no? Sabado. Ayan, dami, oh. Yan, si Maxine. Ayan. Ang vlog ko ngayon ay about sa... Tampisaw sa lake. Yeah, about sa pros living in Finland. Ayan, rinig nyo ba ako guys? Sorry, wala pa kasi akong mic. Malakas yun. Pagka nakaluwag-luwag ba, May mic bibili na ko. tayo ng mic. May mic ka ba? Oo, dyan. Kasi yung mga comment sa akin, ang hina daw ng boses ko eh. Ayun, Ganon, parang ganon. Oo. Pero ikakabit natin. Oo. Ayun, pros living in Finland. Ito ay para sa mga gustong... Meron na kay daddy. Oh. Ayan, TikTok na. Ito ay para sa mga gustong tumira dito sa Finland. Pros. Yan. Number 1. Dito ka dito, huwag mo dadalhin yan dyan. Titito Ayan, na ako! si Maxine. Store. Ayan. Number 1, high quality of life. Ibig sabihin, yung quality of life, clean environment, walang pollution, tapos, ayun, sabi nga nila, happiest country in the world. Hindi ko alam kung ba't naging happiest country, kasi yung mga tao naman dito, para naman. Kasi may nabasa ko, kaya happiest country. Kasi yung mga tao dito, simple lang kaligayahan nila yan. Tulad ng ganyan. Yan, masaya na yung mga yan. Tapos, yung lang sila. Basta simple lang talaga sila. Tapos, ikalwa, excellent education system. Ayun, dito, free yung education lalo sa mga bata, yung mga tulad nung kay Maxine. Tapusin lang muna natin. Ayan, Paibakote, yung mga daycare, yung elementary, yan, libre sila dyan. Pagpasok mo, wala ka nang iintindihin mga notebook, wala ka nang iintindihin mga libro, lapis. Di ba sa atin, pagka malapit ng pasukan, kailangan mo mamili ng mga ng libro, pambalat ng libro, plastic cover, mga notebook, lapis, ballpen. Dito wala, papasok ka lang, wala ka nang poproblemahin. Tulad nung kay Maxine, ayan, tinanong ko first time namin, sabi ng teacher, nagdala pa kami ng mga crayon, gano'n. Sabi hindi na daw, provided na dun sa school. Meron na silang sariling mga crayon, gano'n. Basta papasok lang si Maxine, yun lang. Tapos, yung sa education pa, habang pumapasok pa, may libreng kain pa yun. Sa school nila, ayan, free pa sila, buffet. Hindi ka na rin kailangan mag-isip ng babaunin. Diba? Yan, ganun dito sa education. Tapos, pag mga high quality, university, ewan ko ba, libre din daw. May bayad lang siguro pag mga international student. Yun yung may bayad. Pero pagka yung mga lokal ka dito, kaya ganito kami. Free lang naman yung education dito. Tapos, ayan. Ikatlo, comprehensive social welfare. Ibig sabihin, affordable yung public healthcare. Yung bang, ewan ko lang kung bakit naging ganon. Sorry guys. Pero yung ibig sabihin nun, para sa akin, yung generous healthcare and social security. Halimbawa, sila, social welfare, yung sa unemployment,
pagka nawalan ka ng trabaho, unemployment, may matatanggap kang support from the government. Yan, may monthly ka. Tapos, pagka sa child benefits, yun din. Ibig sabihin, may napupuntahan yung yung tax mo. Kahit pa paano, alam mo, nararamdaman mo na napupunta dun yung tax mo. Ayan, social welfare. Tapos, sa work-life balance, ayan, sa work-life balance, ibig sabihin, Babasa ito. strict sila sa labor laws dito. Kumbaga, hindi sila dito ganun kaano sa trabaho. Talagang inaano nila, halimbawa, may mga vacation leave talaga dito na kailangan gamitin mo. Tapos, pagka naka-leave ka, usually hindi ka talaga nila istorbohin. Alam nila, di tulad sa Pinas, na pagka naka-leave ka, kahit nasa bahay ka na o tatawagan ka pa rin nila about sa work. Dito hindi ka nila talagang leave kun leave. Tapos pagka out mo, halimbawa 7 to 3 ka lang, 3 kailangan on time, alis ka na. Yung iba, yung mga locals dito talagang 3, alis na sila. Hindi na sila tulad sa atin na yung mag-over. Unless kung kailangan ng ng overtime ng staff, yan, saka lang sila mag-stay. Pero after ng work, talagang alis na sila. Saka pagka break, ay break. Yun, ganun. Kaya work-life balance. Tapos, safe and stable society. Ewan ko ba, ay nakuha ko lang kay sa internet. Pero, yung safe society, siguro sa safe society tayo. Low crime rate. Oo, totoo naman yun kasi safe dito. Based on my experience. Itong lahat ng sinasabi ko pala, disclaimer pala guys, ay based on my experience. Ayan, low crime rate kasi mararamdaman mo dito sa lugar namin, ewan ko, ramdam mo naman na safe. Ramdam ko naman na safe kami. Dito wala, as in kahit iwan mo yung mga gamit, alam, nag-iwan kami doon sa labas ng apartment ng grocery namin, ng gamit. Pagbalik ko, nandun pa rin, hindi siya mawawala o kaya kahit saan dito. Saka mararamdaman mo naman yun kasi wala pa masyado dito doon sa lugar namin ng mga yung mga bang tawag doon? Immigrants bang tawag doon? Yung mga mga foreigner. Mostly dito mga lokal pa doon sa lugar namin. Kaya medyo safe pa kami dito. Siguro sa ibang lugar pagka ayun, doon mo mararamdaman na hindi safe. Pero dito, kahit umuwi, naranasan ko dati umuwi ako ng madaling araw na, tapos naglakad ako, lasing pa ako nun Ang layo nung nilakad ko. Mag-isa lang ako dun sa daan. Pero okay naman, mas natakot pa ako sa multo kaysa sa sa makakasalubong ko. Kasi wala naman ako nakasalubong na mga lasing din, gano'n. Pero dito, ayun, siya, safe naman siya. And last, ano pa bang maganda dito? Ayan, walang pollution, fresh air, tapos, ano pang mga pros dito? Pros. Ayan, libre yung mga ganito sa about sa nature. Yan, walang entrance. Di tulad sa atin. Picking Berries, sa mga berries, yan, sa forest. Kapag berries picking ka. Pag summer. Oo, pag summer, ayan. Di tulad sa atin pag ganito, di ba, meron sa amin sa lugar namin. May entrance pa, pero yun yung ilog na yun. May entrance pa. Fishing. Dito, yan, makapag-fishing ka libre. Tapos, ano pa bang mga prawns natin? Hindi, nakalimutan ko kasi yung papel ko, sinulat ko kasi. Nandun sa, Tapos, yan nga, nature, maganda. Ayan, tulad yan, ganda. Walang pollution dito, wala masyadong traffic so far. Siguro sa city, oo, may mga traffic.
Kasi dito kami sa probinsya. So, Probinsya. hindi ko pa na-experience traffic. Saka nakabas naman lagi kami. Ayun. Tapos, sa transportation pala yan. Isa pa transportation. Transportation accessible. Kasi pagka, halimbawa, turista ka, mamamasyal ka. Pwede mo lahat by train, tramway, and bus. Lahat yan mapupuntahan mo by ganong transportation. Di tulad sa ibang bansa siguro na iba sa mga Amerika or ano. Ewan ko, hindi pa naman nakapunta. Kailangan ng sasakyan, di ba? Dito, lahat ng mapupuntahan mo by train, bus, and tramway. Ayan. Kaya accessible talaga dito ang Pero may ilang parts din Transport. dito na mga probinsya na kailangan talaga ng sasakyan. Oo. Pag yung mga malalayo na. Hindi, pag sa mamamasyal ka as tourist sa Helsinki, ayan, very accessible ng talaga, transportation. Sasakay ka lang doon. Tapos, Hindi basa? Ano basa? Okay lang yan. ano pa ba ang pros dito? Parang puro cons na yung naiisip ko eh. Ano pa ba mga low crime, low corruption, siguro yun, low corruption. Tapos, ito, isipin ko lang guys, ano pa bang mga manood muna kayo, may iniisip pa ako. Dadagdagan natin. Living. Ayun, so far yun yung aking mga top para sa pros pagka gusto nyo tumira dito sa Finland. Yan nga yung sa social welfare, may mga benefits. Yung isa pa pala, pagkagipit ka, pwede kang tulad ng ginagawa namin, gipit sa mga ayuda. Ayan. Meron dito mga pilahan, bawat city, bawat lugar, area, may mga namimigay ng pagkain dito, ayuda, grocery, free. Yun isa sa maganda dito pala. Ayan, free ayuda. Pagkagipit na gipit ka. Ayan, pila ka sa mga ganon. Kasi nagulat nga ako, buti may mga ganon dito. Yun kasi yung mga galing din sa mga grocery na hindi na nila ibebenta, so pinapamigay nila doon. Ayun, pros, yun lang, free ayuda, syempre makakatipid ka. Saka yung mga recycled bottle dito, ang mga bote ay naiibenta mo, nare-recycle, so napapalit mo siya, nagiging pera. Bigas. So, kung masipag ka manguha ng mga bote, makakaipon ka, may dagdag pambili ka ng bigas, mga grocery, yan, makakadagdag yun sa dito, sa iyong budget. Ayun, yan yung mga nagustuhan ko so far. Ayun, nature, fresh air, tapos no pollution, transportation, accessible, ayuda, may mga ayuda, recycled. Saka yun pala yung basura, malinis. Sila dito talagang nire-recycle nila. Yung ano ba tawag doon? Sinasegregate nila yung mga basura dito. Ayun, basura, cleanliness. Tapos, yung mga sinabi ko pa kanina? Safe dito, safe. Ewan ko sa amin safe. Tapos, ayun, education free para sa mga bata sa mga lokal. Ayun, yun lang guys. Ayun, tingnan nyo yung yun yung mga pros sa mga gustong manirahan dito sa Finland.
Diba? Ikaw, ano masasabi mo? Maxine, ano masasabi mo? Yun lang, guys. Thank you, guys. Sa next vlog, yung ano naman, cons. Negative. Cons, negative